So what are the bases? There are three bases of this fellowship. Number one, basis. Is ka na ginatawag na to of the person of the Godhead. Again, the persons of the Godhead. Ang persona sa pagka-Diyos. So it speaks about the doctrine of the Trinity. Claro? It speaks about the doctrine of the Trinity. So the persons of the Godhead, there's the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, I have a question to you. Was God born before the creation? What do you think? Lahintay mo na reaction. We believe that there is only one God. If there is one God who exists before the creation, di pagunta na, was God born before the creation? So in the beginning, God created the heaven and the earth. Everyone knows in Genesis chapter 1, verse 1. Okay? So pagunta na, what was God doing before the creation? Was God born without the angels and none? Beside God, nothing exists. No angels, no man, no animals, wala. Kaya naman, before creation. Was God born before the creation? Say yes. Yes na yes. Okay? So, the answer, no. God never born. Wala siya gilaay. Why? Because, muna ito gitawag na business, it's because of the persons of the Godhead. One God exists in three persons. That's the first nga business sa ato ang pagpangalagan. No? So, balik ko na po, no angels, no people, no animals, nothing. So, was God born? No, He was not born. Why? The answer is because of the doctrine of the Trinity. Wala lain. Only business na to. So, natay subanan. What we have now is the reflection of the business because of the person of the Godhead. So, where the Christ-like community believe the doctrine of the Trinity, but then again, the word Trinity is not found in the Bible. So, saan may makaplagan sa Bible? The Godhead. Again, sa isang makaplagan sa Bible, the Godhead. We speak about ang pagka-Diyos. Jesus is God. The Holy Spirit is God. And no question to go down the Father is God. So, dagdag mga punta nagkibudingin niya, Jesus is not God. But actually, Jesus is God. Okay? So, sa mandila, nila, kanang dili man boring ang kinabuhi. Sapagkat Diyos, kung ano ng tao na ng dili boring, tungkol kay naan nila ang tinatawag na shared glory. Okay, I'm reading to you in John chapter 17, verse 5. Again, no? The Father and the Son shared glory. So what does say about that verse in John chapter 17, verse 5? So yun siya, and now, O Lord, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Klaro? Kung sa wala ko na kung nagabuhatan sa gingon sa anak, glorify thou me, as I glorify thee. Nakita na ito ang shared glory. Si God the Son, there is the so-called His glory. Nasa yung kagalingon niya glory. And God the Father also, na po siya glory. This shared glory. So, balik sa definition, it speaks about fellowship based on having or holding something in common. So, ang common ni God the Father and God the Son is the glory. So, there is fellowship na nitabo sa God and the Son. So, wala pa man ito kung nagkalimutan, dili boring ang kinabuhi inuman. Naangruhan na yung fellowship na itabo. Si God the Son and God the Father. Klaro na siya, before the creation. So, mapanahal na daw, na anak. So, sa'yo daw may ingon ta, kasi Jesus is not God. When the Bible says that before the creation, ang glory na nasamahan, naapod na ko.
He is also a God. So natin basis, nganong kita karon ang atong community is having a fellowship because of the basis. Ang God mismo na magbubuhat na sa labi kayo sila nga fellowship. Not only they shared about glory, but also they shared love. So let's continue reading in verse 24. So verse 24 ingon siya, Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me. For thou lovest me before the foundations of the world. So, before the foundations of the world, ang pagutana, ingani. So, unsa may naa nila sa pa ang kabuhatan. So, unsa may naa nila sa pa ang kabuhatan? Before the foundations of the world, what occurred to them? Ang naa nila, the Father loved the Son, and the Son loved the Father. So there is assured love. So not only glory, but also assured love. So there is a fellowship. The good news is that we have a witness. The witness is that who? The Holy Spirit. And that is the third proof that before the foundations, there is a fellowship. That's our business. The Holy Spirit, His role is a witness. He witnessed the love and the glory between the Father and the Son. So, minsan kayo na siya. Pamalandungon niya na ating business yun. Okay? So, not only the persons of the Godhead, but also number 2, the business of our fellowship is salvation. Okay, kaya balo naman ta, kung mag-isip about the Father, the Son, and the Holy Spirit, sila din ang pinakauna na business. Kaya sa murang pagkalimutan na anak. Okay? So number 2 is salvation. No? So pwede ba nga naatay ginatawag fellowship na dili palawas? Naa. Okay, naa ha? Dili lang ang fellowship na hitabo sa mga believer, even to the non-believer, na hitabo po na ginatawag na ito, fellowship na naman, naamay kumon sa ilang duha, naamay kumon sa usa ka organization. But the good news is that the fellowship we have as a Christian is kumpiyan siya sa earthly na fellowship. Ours is eternal, but it's just a temporal. Baga, that's the basis point, but their basis is based on the rules or the set standard of that organization. Or maybe, the set of standard is based on the society, not on biblical. Ang atong basihanan sa atong fellowship is not on the standards or the demands of the society. But our basis of fellowship is not based sa ato ang Creator. But based sa biblical fellowship or Christian fellowship. So we need to go back the salvation. Itong dalawang importante kayo na siya. So ito siya sa 1 John Chapter 1, verse 24, for the light was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life, which was with the Father and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare to you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. No? Pag-ampit at pag-ampit. So, in other words, the business of our fellowship as Christian is salvation. Ang nadawat nila, ang nadawat ni Paul, mao sa mga atong nadawat nila na magsugod. Ninot kayo na nga natin fellowship, tungkol kaya atong relationship, muna-muna, sakto. Nakakita na sa mga
biya, eternal life ang hisgutan niya. So if sa sinugdanan pa lang, atong naako ng eternal life, then expect that our relationship, our fellowship is also speaks about eternal. Dili makawag ang tanan. Mga pagpanghago, dili makawag. Diha sa atong kinabuhi kung masugda na dali ang mabutang. Nga Diyos nun sa atong kinabuhi tungkol kay naluwas kita, nakamatol kita kaluwasan, makahimo kita sa tahas. If there is a partnership in fellowship, makahimo kita sa cooperation in God's worship, in God's word, and also in God's ministry, no? Sa ato ang kinabuhi. So the goal of the gospel is not just to save an individual from Him. Klaro? Hindi man na kinanalan. Para pa usaman. But to put a person into a fellowship with God and with others. Klaro na sa atong bersikulo nga gibasa. Okay? So, balik mo na pagbasa mo. Ingon siya sa mga bersikulo that which we have seen and heard declare we unto you that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. So that's it. Nga, ang goal is not only nga maluwas kita diha sa maong nga linaw nga kalayo, but to put a person into a fellowship with God and with others. So we must recognize that every true believer is in a fellowship. Decide na siya. Wala na nato kayo klaro. Wala na kayo masabti. Nga ang fellowship, built-in ko na siya sa mga Kristohano. Tingnan naman, nakapatay bises. Kasi sinundanan pa lang, God the Father and God the Son, we have a fellowship. So when we have a new nature, all Christian, again, true believer, all Christian is in the fellowship. Naalala, ang ato lang is, tinusabda na ito, saan ito pag-workout, kung saan ito nga ganang fellowship, mahimong meaningful sa ato ang community. Kailangan na siya. Pero wala na ito masabti. Ano na mga, a fellowship kay, naging fellowship, exactly yun, women's fellowship. Di ba? Muatin ka fellowship, pinaykuan. Muatin ka kay, ang fellowship dito kay, it's all about singing. So, fellowship is more than that singing. Ano tayo naman, na ay radikaw dito. Pwede ba tayo ato, gano'n naman, na may ayuda. Pero posible, nga, doon nila, na yung fellowship nga mahita po, na pwede, wala yung fellowship nga mahita po. Kaya naman, na anong focus, nag-iyayaman. Lipat pa rin. Pero kung atong focus na nagkaon, ano yung fellowship? Kaya man, shirt man, common man. Di ba? Nag-akitay man ta. Sige, di ba, So, but then again, don't forget, we must recognize that every true believer is in the fellowship. Wala lang itong something. Kaya naman, may kuwan, built-in sa tuwa, kanang divine nature. Kanang godly nga kinabuhi ba? Muna gitawag-tawag, new creature. Kaya bago naman ta. New creature na ta. Okay? So, not only that, but also, the objective and proclamations of the gospel is to make a person part of an eternal partnership. Next is shared eternal life. And lastly, shared partaking of the divine nature. So, nag-alagiskutan. Eternal partnership. In partnership, yan, klaro na kayo na siya. Lisod kayo tawagan ng partnership kung dili mo pareho panguna-una. Di mo goal sa kinabuhi. So in partnership, klaro na kayo na. Murang ganahan kayo ko sa mga small group. Kaya naman, linag kayo sa small group when you share about the experiences, kay dali kayo pagkawan. Masabtan nyo naman, gagmay man. Gawin na ba? Matagay nyo siya na kung piling ang isang katao. Nga each individual is unique. Different pa na yung experiences. Pero, that experiences, sa isang isa, makahatag ko siya encouragement.
So, nindot kayo ang paghatag og shared experiences sa matag usa ka kinabuhi. So again, to make a person part of eternal partnership. Kaya naman, wala pa ni kuhan, retirement ato ba? Kisa man rin ang edad og 60 pataas. Maulo. Ewan ka ulo kay blessings na kayo na kanang edad na og 60 pataas. Pero hindi naman kung edad og 60 pataas kay dagan na po mga pakapin. Dagan na mga pakapin sa itong kinabuhi niya. Kung kita kadawat, pero dawato na lang yun. Kay, saan mo na begini? Mga tigos na nanay mga pakapin niya. Arthritis, na pakapin niya. So, wala na dagan na pakapin. Pero blessings, kaya po, ginawa sa niya pinagataas, no? Magalamutay. So, eternal partnership. So, find your eternal partnership. Nana pa po yung mga matawag na eternal partnership? Yes, Pastor, I have my wife. Yes, Pastor, my husband. Oh, hindi ba lagi? Partner ba mo? So, kung kayo mag-iagin mo, hindi mo maisip yung partner, hindi mo. Kung ito usahin mo sa unang istorya na my partner in crime. Kaya mag-iisip yung sa partner sa kasalin sa mga krimen o sa mga binutan o diri-binutan. Diba? Kaya naman kasaya ka rin mga magtiayon o mag-uyaw, butan na sila. Pero di pa naman po niya kung dito layo na sila sa upang kaila, magawas po nila mga pag-gayon. Magawas na ng ilang mga pagkasipaton ba? Kaya partner sila. Pero natin ang eternal partnership. Ingat kayo, biyak na sa kalimutan, di na makalimutan kayo na natay kuan, sani? Accountability partner. So, ano? So, not only that, but shared eternal life and shared partaking of a divine nature. Nang nasa tuwa. Nang kinaiya. Abuse nun. So, this is most important because it means that every believer is entitled to full participation in the fellowship. Kung masabda na ito, ganahan kita. Kaya naman, masabda na ito ang business. Dili lang kay na ang Trinity, the doctrine of the Trinity. Dili lang ang kaluwasan mo una o hinungdan sa tanan. Dito pag-ano nga kanang sure na ta. Alam mo sa fellowship, it's because na sa kaluwasan. Muna yun, relationship precedes fellowship. Una yun ang relationship. Kaya dito kaayo ang kahulugan sa inyong lagan, sa inyong kinabuhi. Unang may relasyon. Bahala na ang relasyon nato daghan, kinagan kita. Relasyon sa mag-amiga, mag-amigo, relasyon sa trabaho, relasyon sa simbahan, daghan ng mga relasyon ay isputan. Pero maginapta na diha sa daghan ng mga relasyon, nindot po lang ato ang pakikapitay. Nindot ang sa Bisaya kalalong pakiksanturo. Ang word ng fellowship, word ay masabtan. Okay? Sa upan na siya na mga lugar na pakiksanturo. Maayo nga fellowship. Okay? So, that's it. So, we don't earn fellowship, nor do we deserve it. We are placed into that position like a child born into a family. Nana na siya. Muna nagbata pa nga, liputan. Natapta, bilang nata. Pero wala na nato i-work out nga mahirong meaningful ang fellowship. Posible sa balay, no doubt, sa usa ka pamilya, sa panimalay, relationship din mo. Na ako sa God, o na ako sa term ng relationship. So, di sa ikagarantiya, yan nindot ang inyong fellowship. The same principle in our community here. Kung siyempre, yan nagtigong ta, we are one, we are in relationship because of this community, but it doesn't mean nga ang tanan naa sa God fellowship. Yan naman, kailangan siya i-work out ang nindot nga fellowship. Intentional siya nga mahimo nga meaningful ang fellowship. Okay? So, that's it. This means that everyone in our world, in our community who belong to Christ, belong to you and to you to them, so treat them special. Special at tanan. Na? Wala, ilahi man dapat personalidad, pero special ka. Kita ang ginatawag nga
tinuod nga na ay relasyon. Dili lang sa masag usa kundi relasyon nga una diha sa Ginoo. So number 3, atong pag-ahisgutan o katapusan. So what are the pieces of our fellowship? Number 1, the persons of the Godhead. Number 2, salvation. And number 3 is the unity of all believers. Balik ko na ko, no? The unity of all believers. That is number 3, important thing, the pieces of our fellowship. I'm going to read you Galatians chapter 3, verse 28. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Wala na ito bantayin nun. It speaks about spiritual unity. Wala na ito bantayan nga diha sa Ginoo di ay we are one. Usa kita. We are in the unity. Usa Ginoo niya? Bisan pa man ikaw sa ka Hudyo, bisan pa man ikaw sa ka Griego, slaves or free, babae, lalaki. Usa Ginoo niya? We are all one in Christ. So there is unity of all believers. So it speaks not about only in Christian community. Ang gihisgutan niya, all people, all around the world. Pinoy ka man, German ka man, German, Sorry. Di ba? American, di ba? So, mga lugar-lugar niya. Pag piyan nyo, nag-iskutan niya, Greeks, apila na tanana, no? Mga hintil. So, hindi na tayo naman. Nagkailain nga mga rasa, nga mga tao. But we are one. Sige na, one in Christ Jesus. So, therefore, the basis of our unity, the basis of our fellowship is the unity of all believers. Kita mo na, wala pala natin isugdan, pero naana tayo basis. Kanang all, or unity of all believers. So, the key word in our relationship once again is fellowship. So, the Bible teaches that unity of all believers and that we are, as our verse tells us today, all one in Christ Jesus. Balik ko na kung bato kitawag divine nature. Nanatay mga pangunahuna, managsama. Nga ang ato ang ultimate nga desire, mahimo nga balik siya, diha asa magbutang na iya sa Ginoo. Diyos doon nga mga pagtinguha sa paghimaya diha sa Diyos, nana sa tuwa. So there are some examples about the numbers of pictures which illustrate this unity. So number 1, Jesus Christ is the head, unbelievers the body. Number 2, Jesus Christ is the vine and the believers of the branches. Usa na sa ka nag-picture out that we are in unity. Isa ra man ta. Galing lang ang nakanindot, the foundation is Jesus. The head is Jesus. Siya ang ulo. Pwede mo survive ang body papungkol ka. Okay ba? Pwede mo survive. Sa wala namin kamot, wala na kayo. Tiin. Pwede. Pero once dali, wala na yung ulo, goodbye. Goodbye. So pasalamat we are in unity, but the good news, Jesus is the head. Jesus is the commander. We just cooperate because of the commander. Nga, there's a need to function para ang tanan hapsay ang usa ka lawas ni Kristo. Or, as a church, kita. Mo na lang, ng taon, dahil ang mga gifts. Parang, nalipay kay ko, riyan, naman, ang tanan church, matagal kong luna. Ang grabe ka word, luna. Napa na sa iligan? Lagi sa space, or na maposes, naasa yung luna, no? Laki kabahin.
Naman, ano to, usa ni siya nga series 101 pa siya, 102 pa siya, 103. Diba? Ang tanan is, mo undergo, papiliyon ka, kung saan maimuha, pwede nga makontribute pa sa ministry. Sa music ba ka? Sa pa ng mga pangalan, no? Sa media ba ka? So, nagdahan na kabutangan. O, nakapili na ba mo? Katong yung passion ninyo pilihan, yung naman dagang kapilihan niya sa punuhaton din sa Grace Life Community. Kung nalipay ko, yun naman, naan yung kabutangan sa mga passion na gusto ninyong i-showcase, not only to kanang malipay ang iyong ginikanan, kundi mag-glorify din ang Ginoo tungkol sa imuhang talento. No? So, ayaw ikaw lang, ayaw tagoy. Kaya naman, ano bilang hatagan mo, saktong kamutangan sa imuhang talents. Okay? So, its illustration shows that believers are united to Jesus Christ and also to each other. The Bible gives a number of clear statements kung mag-isot kita about this unity. So, the Bible speaks, number 1, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Kita mo na? Next is, till all come in the unity of the faith. And lastly, Jesus Christ is that their hearts might be united together in love. Naana mong gudda. The only thing is, ato in siya sabton, kaya intentional yun, nga mahimugit ang disimay sama sa gisulti ni Pablo. Ang iyang desire, nga mahitagong ta, nga natang disimay, because we are one body. Our mind is to glorify only to our Creator. Bahala tayo ilahin tag mga talent, pero kung ato ang ang atong kumon sa tuwa is only to glorify God what we have. Okay? So, we as believers are united with other believers. Whether we like it or not, wag na ato ang dagan. Wag na unity nato. But it speaks about the spiritual unity. So, it is a present reality despite any differences we might have. So, nindot kayo. Malipay tanan para kalahi oy. Kaya kung puro sila punta pareha, uniform ang tanan, wala magpapwede klaro. Di ba ito ma-appreciate no? So, the more na lalakit ang mga kuwan, pero, the more nga ma-appreciate na ito. Indot kayo siya. Kaya sa walang pareha na mag-isot yung tawag ninyo. Asa may sikuhan nanin. Mag-isot. Pero kaya paano na sa ito panagalahi, indot kayo ang kapagkamutanan. No? So, again, this is a present reality. We speak about our spiritual unity. So despite any differences we might have, let's continue pursuing sa mga butang na kaibutan sa Ginoo. So this unity has been created by the Holy Spirit, and it is not made by man, and cannot be destroyed by Him. Wala naman humanang tanan. It is a finished work of Jesus Christ, and it is served by the Holy Spirit. No one can pluck out of the hands of God when we have a relationship or we have been saved. Dili na nila pwede nga kuha. Di man binuhat sa tao, kundi binuhat na siya sa Diyos. So, muna ginyo na to, once saved, always saved. Ang Diyos na luwas na to, ang Malang Espiritu, nagpahimutan na to sa lawas ni Kristo, o kada wala na yung makahiaga pa. No one can destroy that. Okay? So, this unity needs to be understood, realized, and put it into practice as fellowship in our relationship. Fellowship should be the natural result of unity. Don't be surprised when there is fellowship, because that's the natural result of being or having or in the unity nga ipahakong sa Diyos sa ato ang kinabuhi. Ayaw na katingala. No. Muna, encouragement sa tanan. Nga nung daghang mga kalipay na miyabot sa imong kinabuhi. God, there's a lot of blessings na miyabot sa imong kinabuhi. While there's a lot of opportunity that comes in your way, don't be surprised. You are a good person. Pero hindi mo tanan. Kung hindi mo kadawag nga good person mo, no, nanatay new nature. Lahi na ta sa uwan ng mga tao na usay. Na'y panahon nga gusto tang mag-work, gusto masukot, pero thankfully,
I have God. No? I have God. I have fear of God. Di ba gusto ng buhay ko pulong nga sakit kayo, dili ra man yung makalimtan nato na buhi nga nasulti. Kaya ang panag-away, pwede pa ang maunian. Pero ang nasulti nga ni Mayo, nagpabiling sakit sa iyang lugar. No? So, muna na importante nga walang pugong kita ni Lord. That's one of the fruit of the Holy Spirit is temperance. Okay? So, I hope fellowship should be the natural result of our unity. Ay, nagkatingala. Ganoon, ang desire sa mga Kristohanon is to find a good fellowship toward community. Okay? So, as I close this message, this is it. Right fellowship is so much more than just showing up at services. It is experiencing life together. Why? Because life means to be shared.